Ngayon, sa tuwing meron tayong bagong bagay na ginagawa, talaga hindi maiwasan na matakot. Tama, no? Kahit saan aspeto. Pag may bagong bagay tayong gagawin, laging may takot. Pero mga kapatid, dapat pala, kailangan laging confident. Can you say amen to that? Bakit kaya? Bakit kaya tayo dapat confident kapag meron tayong bagay na gagawin? Ito yun. Dahil, nauna na sa atin ang Diyos. You say amen to that? Amen. Bago ka pa pumunta doon, i-prepare na ng Lord lahat ng bagay. Okay? Ito yung pag-usapan natin ngayon. Okay? Let's do it together. Move where God works. Isa pa po, mas malakas. Move where God works. No? Tayo ay gumawa, kumilos, kung saan doon nauna nang gumagawa ang ating Panginoon. Ito ang isang katotohanan. God is actively working. Sama lang sa amen para doon. Amen. Even we don't see it or feel it. Yun ang totoo. Siya'y kumikilos ng tahimik, no? Kahit di natin nakikita ang nararamdaman. Kaya nga, kapag sinabing being on mission with God, ang ibig sabihin nun, seeing where He is working and joining Him there. Okay? Pag sinabing kasama mo ang Diyos sa isang misyon, dapat nakikita mo saan pa siya kumikilos at gumagawa at sasamahan ko siya. Di ba? Minsan kasi tanong, bakit ba hindi mabunga itong aking ginagawang paglilingkod? Una sa lahat, ikaw trabaho ka ng trabaho dyan, hindi naman kita pinatatrabaho dyan. Dito ako gumagawa, dapat dito ka. Paano ka magiging confident sa paggawa? Dahil una sa lahat, yun ang kalooban niya. Pangalawa, inihanda niya na. Isa pala sa amen para doon. Binanggit ni Pablo na siya ang nagtatanim, si Apollos ang nagdidilig. Pero in the Gospel of John, sabi din doon, God is a gardener. Ang Diyos ay isang mga halaman. No? At nililinis niya ang ubasan para mas mamunga. That is our God. No? Siya ay Diyos na patuloy na gumagawa, kumikilos para sa ating kaligtasan. So let's read Acts 11. Medyo mahaba-haba, no? Pero tsagain natin sa pagbasa. No? Acts 11, verses 1 to 18. Soon the news reached the apostles and other believers in Judea that the Gentiles had received the word of God. But But when Peter arrived back in Jerusalem, the Jewish believers criticized him. Okay? Entered the home of Gentiles and even ate with them, they said. Then Peter told them exactly what had happened. I was in the town of Joppa, he said, and while I was praying, I went into a trance and saw a vision. Something like a large sheet was let down by its four corners from the sky, and it came right down to me. When I looked inside the ship, I saw all sorts of tame and wild animals, reptiles and birds, and I heard a voice say, "Get up, Peter, kill and eat them." No, Lord, I replied, I have never eaten anything that our Jewish laws have declared declared pure pure or unclean. But the voice from heaven spoke again, do not call something unclean if God has made it clean. This happened 3 times before the ship, and all it contained was pulled back up to heaven. Just then 3 men who had been sent from Caesarea arrived at the house where we were staying. The Holy Spirit told me to go with them and not to worry that they were Gentiles,
These 6 brothers here accompanied me, and we soon entered the house of the man who had sent for us. He told us how an angel had appeared to him in his home and had told him, "Send messengers to Joppa and summon a man named Simon Peter. He will tell you how you and everyone in your household can be saved." As I began to speak, Peter continued, the Holy Spirit fell on them, just as he fell on us at the beginning. Then I thought of the Lord's words when he said, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. And since God gave his Gentiles the same gift he gave us when we believe in the Lord Jesus Christ, who has eyes to stand in God's way. Okay, sabay-sabay. When the others heard this, they stopped objecting and began praising God. They said, "We can see that God has also given the Gentiles the privilege of repenting of their sins and receiving eternal life." Eternal life. Okay? After the gospel was preached in Jerusalem, Judea, and Samaria, yun yung mga naunang kwento. Na ipangaral ng Ebanghelyo sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria. Ngayon, dire-diretso na ang kwento. God continued His mission by bringing the gospel and now is to the Gentiles. Okay? So, iyon na yung istorya ngayon. Hindi si Pedro nag-initiate. Hello? Hindi si Pedro nag-initiate. Not Peter. Sino? Who initiated? Sabay-sabay. God. Tama po ba? Amen. Siya nag-initiate? God. God. Ang Diyos ang nag-initiate. Kasi nga po, ito yun. God works in unexpected ways. No? Minsan, gumagawa siya sa hindi mo inaasahan. Parang kwento lang din natin. Na-stroke si pastor, namunta sa Marikina, nagpuperi doon habang hanggang ngayon, pa naman ako nag-therapy pa rin ako. Nakita niyo medyo malaki-laki na improvement, no? Pag-basketball na, kaya naman siguro. Okay? So, malaki na improvement. Alam niyo, bago ko dinala sa Marikina, alam niyo ni Joy, awang-awa si Joy sa akin. Kasama ka ba, Aljon? Binuhat ako sa pataas. No? Ilan kayo nagbuhat sa akin? Oh, bakit? Di ba ilang palapag yun hanggang doon sa taas? Inakit nila ako, nakaupo ako sa upuan. Talaga hindi ako makagalaw. Pag kailangan kong mag-CR, mag-buzzer ako, aakyat sila para tulungan ako. Iba ang kalagayan ko na. And habang nandun ako, ginamit ko yung pagkakataon mag-pray. And that time, is also the time that you are reflecting and thinking of ano na mangyayari sa inyong Christian life. Diba? Ang Diyos ay nauna na sa atin. Isa pala sa amen. Amen. And He's working in unexpected ways. No? God's ways are beyond our expectations because His ways are perfect. Amen. The best. Amen. Deserve ng mga anak niya ang pinakamainam. Amen. Sige, congratulate mo yung katabi mo. You deserve the best. Yeah, you deserve the best. We deserve the best. Ephesians 3:20. And let's read together, no? Sa The Message. Ito, maganda itong talatan to. Let's read together. God God can do anything, you know, far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. He does it not by pushing us around, but by working within us, His Spirit deeply and gently within us. No? Sabi nila, far more than you could ever imagine. I cannot expect.
Ang Diyos, minsan ito yung prayer natin, pero ang gawa niya, higit nagpas pa dun sa prayer natin. Hello? Ha? Kaya ako naniniwala, kaya maganda plano ng Diyos sa buhay mo. Amen. Ha? Pag di ka makapagpasto, mag-basketball, PBA. PBA player. Okay. Cornelius' story was an unexpected move of God. Hindi inasahan. He sent Peter and not Paul, no, to bring the gospel. Si Pedro ang pinadala, no, doon sa hentil na ito, no. Basahin natin yung kulay dilaw lang. Sabi gano'n, ito yung criticism kay Pedro ng mga ibang Kristiyanong Hudyo. Sabi gano'n, you entered the home of Gentiles and even ate with them, they said. Yun yung criticism nila. Bawal na bawal sa mga Hudyo na pumasok sa bahay ng hentil, lalong-lalo na makikain pa. Kakaiba mga Hudyo, no? Kakaiba mga Jews. Kahit Christians na sila, kahit believer or followers na sila ni Jesus, nasa utak pa rin nila yun. Parang tayo, di ba? Mananampalataya na tayo, pero paggabi, hindi pa rin kayo nagwawalis palabas. Hello? Sige, tanongin katabi mo, di ba totoo yun? Kahit mananampalataya ka na, no? Yung iba ha, siguro kayo napagtagumpayan nyo na yung mga kasabihan. Meron pa rin kahit mananampalataya na, magwawalis pa ako palabas. Kaya nakakatuwa yung Pilipino nagwawalis papasok yung basura dapat palabas Di ba? Parang ganun. Sila yung mananampalataya na, pero nasa isip pa rin nila, hindi pwede pumasok sa bahay ng hentil at hindi pwedeng makikain sa mga hentil. So unexpected. Hindi mo aasahan. No? Kasi kung si Paul, walang problema. Ang problema, si Peter. Siya isang purong Hudyo. No? God could have sent Barnabas, Philip, no? Para silang Hellenistic Jew. No? Pero ang pinili ng Diyos si Pedro. No? God arranged it this way to send a special message. Merong mahalagang mensahe bakit si Pedro ang pinadala. At ang mensahe ay, and let's read together, sabay-sabay. The gospel is for everyone. Isang lasa, amen. Amen. Ang mensahe ng Diyos ay walang pinipili ang ebanghelyo ng Diyos. No? Walang discrimination. Walang discrimination. Hindi ko pwedeng sabihin, ito lang sa share ko, ito hindi. Dito pinakita na pwedeng ibahagi ang ebanghelyo sa lahat at itong mensahe roon. God's love is for everyone and His mission is universal. Okay? Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat, no? At ang pagmimisyon ay para sa lahat. Okay? Although God's way was unusual and unexpected, no, for the Jews like Peter, no, yet Peter still obeyed God. Diba? Sumunod pa rin siya. No? He still obeyed. He went where God was working and joined Him in His mission. Diba? Siya pala yung sumunod, nakinig at sumunod at pumunta kung saan siya pinapupunta ng Panginoon. Sana maranasan din natin ganun, no? No? Audibly, marinig natin, no? No? Marvin, punta ka sa Afghanistan. Missionary kita, no? Di ba? Pero, dito, sigurado si Pedro na kung ano pinagagawa sa kanya, kahit that thing is unusual, still Peter obeyed. Masunurin siya. Number 2,
ito pa. God gave an unusual instruction. Kakaibang utos. Tingnan nyo yan. Picture. Look at the picture. Ano nandyan? Okay? Si Bantay. Ito yung si Bantay. Ayun. Giraffe. Okay? Horse. This one is turkey. Peacock turkey. Peacock. Peacock. Ostrich. Camel. Pig. Boar. Crocodile. Snake. Maybe this one is eel. Okay? Mga bawal kainin. So unusual. Pinapakain siya sa Hudyo, bawal yan. Sa Hudyo, bawal yan. Sa mga hindi Hudyo, okay lang. Hudyo si Pedro. Yeah, Lord, daw kumakain yan. No? Hindi ako kumakain yan. Siguro kahit naman tayo, baka ang natikman lahat ng natin ng pork, tsaka dog meat. Okay, in Acts 11:5, ito mabasa natin, and the following, basahin natin sa Tagalog, sabay-sabay. Sinabi niya habang nananalangin ako sa lungsod ng Jopa, may pinakita sa akin ng Diyos. Nakita ko ang parang malapad na kumot na bumababa mula sa langit, May may tali ito sa apat na sulok at ibinaba sa tabi ko. Pinagmasdan ko itong maputi at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, ang mga lumalakad, kasama na rito ang mababangis, mga gumagapang at mga lumilipad. Verse 7. At narinig ko ang boses na nagsasabi sa akin, Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain. Pero sumagot ako, Panginoon, hindi ko magagawa yan. Dahil hindi po ako kumakain ng mga hayop na itinuturing na marumi at pinagbabawal kainin. Pagkatapos muling nagsalita, tinig mula sa langit, huwag mong ituring na marumi ang kahit anong bagay na nilinis na ng Diyos. Sabi nga na, kung kayo mga Hudyo, may inisip na may marumi at may malinis, kasi illustration ng Lord na sa mga Hudyo, pag hintil ka, you're not worthy. Only the Jews are worthy and deserve. Ang sabi ng Lord, hindi. Wala akong pinipili. Okay? Wala akong pinipili. Why was this instruction unusual for Peter? Kasi nga Hudyo siya. No? Sa verse 7, ngunit huwag niyong kakainin ang mga, sa Deuteronomy 14:7 and 8, ngunit huwag niyong kakainin ang mga hayop na minumuyang muli ang kinakain nito pero hindi biyak ang kuko. No? Gaya ng kamelyo, kuneho at daga sa batuhan. Ituring ninyong marumi ang mga hayop na ito. Verse 8. Huwag din ninyong kakainin ang baboy dahil kahit biyak ang kuko nito, hindi naman inunguya ang kinakain nito. Huwag ninyong kakainin ang mga hayop na ito o hahawakan ang kanilang patay na katawan. So, sa Old Testament, sinabi na. Dahil kapag ginawa yun, itong parusa, tinating parusa, eating non-kosher, no, sa Jews is kosher, sa Muslim is halal. No? Sa Jews ay non-kosher food could result in 39 malkot o 39 na hagupit o kaya excommunication o pagpapatalsik mula sa relihiyong Hudyo. Kaya sigurado nagdadalawang isip, siguro nagtatatlo pa o nag-aapat na isip pa si Pedro bago siya sumunod. Pero he realized
that God's ways are higher than human laws and traditions. Let's say amen to that. Amen. Higit, no? Higit. Higit sa tradisyon ng tao. At ang mensahe nito is God's mercy and forgiveness embrace everyone. Lahat kaya patawarin. Kahit ang pinakamasamang tao. Hindi na may katabi mo. Sabi mo, kahit ikaw. God can forgive you. Sama na sa amen. Amen. He can forgive us. Okay? Pangatlo, ito yung maganda. And this is the good news. If God is working there, and therefore, harvest is plentiful. Kung ang Diyos ang gumagawa doon, ang una lang gumawa roon, may pamumunga. Meron akong kaklase, kasi nga bumalik ako sa aking doctoral study sa Kaintayong School. Sabi ng mga klase ko, kapag-aral mo lang ako sa Bible School, ngayon nga, nasa postgraduate study ako. Pero hindi mabunga ang gawain ko. Samantalang meron naman mga hindi nag-aaral, mga magagawa rin na hindi nag-aaral sa Bible School, pero maraming membro. Ang sabi ko, it's improper na yung faithfulness mo and even your credential as a worker ay ma-measure sa dami ng iyong membro. Okay? Kasi yung number is deceiving. Hello? Kasi sabi ko, pag yun ang ating sukatan, edi mas spiritual si Felix Manalo at si Kibuloy. Dami silang membro. Pero hindi yan. Pero isa ang sigurado, pag ang Diyos ay nauna na sa'yo gumawa, bago ka pa pumunta, sigurado mayroong pag-aani. Amen. Kasi amen to that? Amen. No? Pag inihanda na ng Panginoon, sabi dito sa verse 13, pagpasok namin doon, ikinuwento ni Cornelius sa amin na may nakita siyang anghel sa loob ng kanyang bahay na nagsabi sa kanya, magsugo ka sa Joppa para sunduin si Simon na tinatawag na Pedro. Sino na una doon? Si Pedro o ang Diyos? Ang Diyos. Nagsugo na ang Diyos. No? God already prepared the harvest. No? Verse 14 said, sasabihin niya sa iyo kung paano ka maliligtas at ang iyong buong pamilya. Inihanda na ng Diyos. Okay? Pag may pinag-pray tayo na mga hindi pa mananampalataya, yun lagi ang prayer natin, Lord, gumawa at kumilos ka sa buhay nila. Hello? Do we have desire na magkaroon muli ng malagong gawain sa San Mateo? Amen. Pray. Panginoon, ihanda mo na. Tama po ba? Kahit saan man, kahit saan gawain. Kahit sa personal na panalangin. Meron kang plano, right? Future plan. Panginoon, ihanda mo na. Hello? Amen. Hello? Amen. Ihanda mo na, Panginoon. Noong ako ay from TUP, no, sa Technological University of the Philippines, nag-shift ako sa pagkapastor, no, sa seminary. Sabi ko, Lord, paano aking pamilya? Ay naasahan nila ako pag ako engineer, ako ang breadwinner ng aming pamilya. Ako provider. Kaya sabi ko, Lord, magpupunta ako sa ministry, ikaw ang bahala sa family ko. Talagang provide ng Lord. He provided.
Nag-aaral ako sa masteral ko. Sabi ko, Lord, pag makapasa ako sa entrance exam, alam ko, ipoprovide mo rin yung aking tuition. And tuition ko ay 3,300 per unit. Isang subject, 10,000. Nakagraduate ako. God provided. Ipanalangin. Ihanda niya. Kaya bago ka dumating, prepared na. Isa malasa amen para doon. Amen. Verse 15 said, at nang magsalita na ako, tingnan ninyo to. Nagpipreach pa lang si Pedro. Nang magsalita na ako, napuspos sila ng banal na espiritu tulad din na nangyari sa atin noon. Kaya ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay na ang ibinigay ng Diyos sa ating mga Hudyo na sumampalataya tayo sa Panginoon Jesucristo ay ibinigay niya sa mga hindi Hudyo, sa mga Hintil. At kung ganoon ang gusto ng Diyos, sino ba ako para hadlangan siya? Walang makakapigil sa gusto ng Diyos. Amen. Sa English nga ito sabi, Acts 11:17 sa New Living Translation. And let's read together. And since God gave these Gentiles the same gift He gave us when we believe in the Lord Jesus Christ, who was I to stand in God's way? Amen. Wala makakapigil sa gusto ng Panginoon. Sabi ni Pedro, sino ako para umadlan? Kaya nga ito na nangyari. God has now expanded the harvest to the wider fields of the Gentile nations. Indeed, the harvest is plentiful. As what Jesus said in Luke 10:2. Diba? Sinabi niya sa kanila, marami ang aanihin, ngunit kaunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. The harvest is plentiful. What is needed now? Sino ang kailangan ngayon? Una, willing and obedient workers. Okay? Willing and obedient workers. Maraming anihin. Pero kailangan natin katulad ni Pedro. No, willing and obedient workers. Because kailangan natin gumawa kung saan ang Diyos ay gumagawa. Move where God is working. Tayo natin ba yan? Purihin ang Panginoon. Siya ang tunay na misyonero, na? Tayo mga ano lang tayo, nakikigawa sa Diyos. Hindi tayo ang main actor, supporting actors lang tayo and actresses. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka, huwag kang pabida, hindi ko ang bida. Supporting actors lang tayo. Hello? Hello? Amen. God is the main actor. Amen. Tayo, gumagawa lang sa ginagawa niya. Tama ba? At kapag gano'n, confident ka. You're confident. Lord, maglilingkod ako, gagawa ako. Hindi ako matatakot. Kasi, alam kong ikaw naman ang unang gumagawa. Ikaw naman talaga ang misyonero. Ikaw naman talaga ang manggagawa. Patuloy natin panalangin sa Panginoon na dalhin niya yung mga paa natin sa mga bukas na pintuan. May the Lord lead us to open doors. Dalhin ng Panginoon ang mga paa natin sa mga handa na makinig ng Ebanghelyo. Marami yan. Minsan, insensitive lang tayo.
we are so insensitive. Pero napakaraming bukas na pintuan para sa Ebanghelyo. Dapat willing lang tayo. Dapat available lang tayo. Like Peter. Sige tayo pinalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa iyong paalala sa amin sa araw na ito. Na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang plano mo lagi perfecto. Plano mo lagi the best. At ikay nauna na sa amin. You go before us. And thank you, Lord, because you are giving us opportunity and privilege to work with you, to participate with you. Salamat po, Panginoon. At yun na yung panalangin namin, Panginoon. Katulad ni Pedro, bigyan mo kami ng sound judgment. Bigyan mo kami, Panginoon, ng discernment. Saan mo kami dadalhin para maging daluyan ng pagpapala. Si Pedro, ginabayan nyo, dinala nyo kay Cornelius to bring the blessing of salvation through the gospel. Ganon din po kami, Panginoon. At sama kami pumaroon, sama kami dumako, anong oras, anong araw, sa trabaho, sa bahay, sa eskwela, saan man, gayon kami asin at ilaw. Laging ihanda kami para maging daluyan ng iyong pagpapala. Salamat po, Panginoon. Gumagawa ka kahit sa mga unexpected ways. Thank you, Lord God. Ikaw mo yung mayamang basbas, condition sa amin. Dalawa, palagi kami puspusin na kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ipagkaloob lahat ng mabuting bagay na kailangan namin. Pagharihan kami ng iyong kapayapaan, ng iyong kagalakan, ng iyong kalakasan. Pagtagumpay mo kami sa lahat ng bagay. Iparanas ang iyong pabor at ang iyong kalapitan. Ibalik lahat ng papuri, lahat ng pagdakila, pagluwalhati. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. You deserve the best.